Madalas kaming masabihan mga Marikoy na parang wala naman daw autism si Jace. May mga nagsasabi pa nga na gawa-gawa lang daw namin ito. Alam nyo, bilang magulang, ako din gusto ko ding sabihin na wala namang autism yung anak ko. At naiintindihan ko kung bakit nyo nasasabi yan dahil hindi ko naman pinakita dati kung paano si Jace. Dahil hindi ko naman din alam noon na meron siyang autism. At nasasabi nyo na parang wala siyang autism dahil nga yung mga nakikita nyo ngayon ay nag-improve na talaga si Jace. Anyway, mga Marikoy, noong nag 2 years old si Jace, mga Marikoy, dito na namin napansin yung mga signs niya at alarming talaga. Hoy! Jace! Babay na mama. May tunduya pa kanya. Good morning, my baby! My baby busy reading book. You can do it. You're paid. From mama. Very good. Yeah, very good. Ang una namin ginawa mga Marikoy, pina-check up namin si Jace sa neuropedia niya dahil nga pinanganak siyang premature kaya neuropedia yung may hawak sa kanya. Ang naaalala ko pa noon na hospital si Jace tapos tinignan na din siya ng doktor niya at napansin nga ni Doc na kailang tawag siya kay Jace, hindi talaga siya nililingon ni Jace. Kaya dito na nag-recommend si Doc na ipa-assess namin si Jace sa developmental pedia. Pagkalabas ng hospital ni Jace, nagpa-schedule na kami kagad. June 2022 kami nagpa-schedule. Ang nabigay na schedule sa amin, March 31, 2023. At dahil may isang taon yung hahantayin namin, kaya ang ginawa namin, nag-early intervention na muna kami sa bahay. Kilala namin si Teacher Grace na therapist din at kinuha namin siya. Twice a week noon, pumupunta si Teacher Grace sa bahay at nagbabayad kami ng 700 bawat oras. Hindi naging madali ito kay Jace. Halos 1 linggo siyang umiiyak at nagsusuka dahil ayaw niya yung mga pinapagawa sa kanya. Kahit ako mismo noon, mga Marikoy, gusto ko nang papag-stop si Teacher Grace dahil hindi ko kinakaya yung pag-iyak ni Jace. Kaya halos umabot lang ng 2 buwan ito. Kasabay ng paglabas ni Jace, pandemic, kaya nakulong talaga siya sa bahay. Kaya ang next na ginawa ko habang naghihintay kami sa assessment niya, dinadala ko siya sa mga playground, sa mga playhouse. Dayan kung nga di siya makipaglaro sa ibang bata. Dahil wala pang diagnose kay Jace, kaya feeling ko noon delay lang talaga siya. Aaminin ko na nasa in denial pa ako noon kahit napapansin ko na yung mga signs kay Jace. Para sa akin noon, normal lang sa kanya yon dahil bata pa siya. Pinasok ko nga din pala siya sa mga playschool para may mga nakakasalamuha siya na ibang bata. At sa pagpasok namin sa kanya sa playschool, dito na siya laging umiiyak dahil nga nabago yung routine niya at hindi niya gusto yung mga pinapagawa sa kanya. Are you crying? Ayokong i-compare si Jace noon sa ibang bata pero pansin na pansin ko na napakalayo niya pa sa mga kaedad niya. Pagkasama niya din yung mga ibang bata, ang madalas na ginagawa ni Jace, nag-o-observe lang siya. Ayoko mag-overthink noon mga Marikoy pero hindi ko maiwasan, ang dami ding pumapasok na tanong sa isip ko. At pagsapit ng March 31, 2023, dito na lahat nasagot yung mga tanong ko. 4,500 ang binayaran namin para sa assessment. Nagtagal ito mga Marikoy ng 2 oras. Kinausap ng doktor si Jace, nakipaglaro yung doktor sa kanya. Tapos madami ding tinanong sa amin yung doktor at syempre hindi kami nagsinungaling, lahat sinabi namin sa kanya. Ito na namin nalaman na hindi speech delay si Jace, meron daw siyang ASD. Nakakapagsalita naman kasi si Jace, nasasabi niya lahat ng mga alphabets. Marunong siya sa numbers, colors, and shapes. Alam niya din pangalanan lahat ng mga animals. Pero pagdating sa communication, dun siya bumabagsak. Simpleng pagsagot
ng yes or no, hindi niya kaya. 3 years old pa lang si Jace noon, pero yung mga nalalaman niya daw ay from 4 to 5 years old na. Nilagpasan niya yung basic mga Maricoy, nasa mahirap na kagad siya. Meron daw kasing milestone development yung mga bata na kusa nilang nagagawa yun kahit hindi mo turuan. Ang kagandahan daw, kahit may autism si Jace, mild lang at level 1 lang. At maganda din daw na maaga namin siya napa-assess, maaga naming nalaman, maaga namin siya matutulungan. Kapag daw kasi napapabayaan sila, dun lang talaga lumalala. Minsan daw, nasa level 1 lang sila, nagiging level 3. Ang autism din pala mga Maricoy, hindi siya sakit na kapag binigyan mo ng gamot, magiging okay na kinabukasan. At yun nga yung iniiyakan ko dati kasi forever daw yung autism. Mag-i-improve daw si Jay sa tulong namin, sa tulong ng therapy. Pero meron pa rin daw siya mga behavior na dadalhin niya hanggang sa pagtanda niya. Anyway, pagkatapos ng assessment ni Jace noon, naghanap na din kami kagad ng papasukan niya na therapy center. Nirecommend nga pala ng doktor na kailangan thrice a week daw mag-occupational therapy si Jace. Kaso, sobrang haba ng pila noon sa mga therapy center kaya nakakuha lang kami ng isang slot sa Play Matters. Pero paglipas ng isang buwan, nagkaroon din ng thrice a week na therapy itong si Jace. Pinastop na nga din pala ng doktor noon yung pagpasok ni Jace sa play school para daw matutukan siya sa therapy. 950 pesos nga pala yung binabayaran namin sa bawat oras, bawat session ng therapy ni Jace. Nasa 3,000 nga din pala yung binayaran namin para sa assessment sa therapy center. Paglipas ng 6 na buwan, bumalik kami sa developmental pedya ni Jace para sa second assessment niya. At dito na nga kami sinabihan ng doktor na napakagaling daw ng improvement ni Jace dahil daw sobrang bilis, nagja-jump daw yung improvement niya. At in-advise din kami mga Maricoy na pwede na namin bawasan yung occupational therapy niya at mag-a-add nga kami ng speech therapy. Pareho din naman yung bayad sa speech therapy, 950 pesos din naman. Bali, every week mga Maricoy, thrice a week pumapasok si Jace. Meron siyang 2 occupational therapy at isang speech therapy. Naglalaan nga din pala ako ng isang oras araw-araw para kay Jace. Tinututukan ko siya. Yung mga ina-advise ng mga therapies at mga ginagawa nila kay Jace, ina-apply ko din sa bahay. Ngayong 4 years old na si Jace, in-advise kami ng doktor niya na ipasok namin siya sa summer class para maging ready siya sa darating na pasukan. May 3 school nga din pala na nirecommend si Doc na pwedeng pasukan ni Jace para sa nursery. Yung 2 sa pagpipilian ay SPED school, yung isa ay regular school. Siyempre, naglakas loob kami mga Maricoy sa regular school, pina-assess namin si Jace. At ayun, sobrang thank you Lord kasi tinanggap si Jace. At ang kagandahan pa, hindi niya daw kailangan ng shadow teacher dahil kayang-kaya daw ni Jace makipagsabayan. Pero in-advise nga din pala kami ng doktor na ipa-SPED tutor namin si Jace para hindi siya mahirapan. Babawasan na nga din pala yung OT ni Jace pero mag-a-add kami ng speech therapy. Ngayong darating na pasukan, na-excite ako para kay Jace pero kinakabahan din ako. Sinishare ko ito sa inyo dahil gusto ko ma-inspire kayo kay Jace. At gusto kong ipaalala sa inyo na ang pagkakaroon ng autism ay hindi po ito dahilan para maging disable yung isang bata. Minsan, mga Maricoy, hindi natin namamalayan na ability pala ito, kakaibang ability nila na napakalaking blessing para sa atin. Dahil sa dinami-daming tao dito sa mundo, tayo pa yung binayaan ng ganitong anak. At hindi tayo ilalagay sa ganitong sitwasyon kung hindi natin kaya. Tok, 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 tok.